syempre mga kababayan, nagkakaroon na rin tayo ng comparison. Punta naman tayo ngayon dito kay Bepe. Puntahan naman natin si Bepe. Ha? Etong si Bepe, muntik ng kunin ni kamatayan. Na-lecturean ng matanda. Abogada ka, di ba? Bakit ganyan kang sumagot? Sabi ng mga ako hindi ako abogado. Ikaw abogada ka, di ba? Sabi ni Benny Abante, mga kababayan. Etong si BP Sara, parang sirang plaka. Okay, pakinggan nyo. Knowing the fact na nakita natin 5 hours tayong nanood, same lang ang verbatim ni Sara Duterte. Dalawa lang yan. Verbatim niya sa confidential funds at verbatim niya doon sa budget. Ngayon, mga kababayan, mukhang hindi nakikinig itong si Sara. Tuwing may interpolator, isa lang ang kanyang sinasabi. Ngayon, yari ka kay Congressman Abante. Ito, panoorin natin. Kay Congressman Abante na lang tayo. Kasi yung mga nauna, kila Franz Castro, maganda rin yon. Kaya lang mga kababayan, mas gusto ko yung punto at may tapang talaga etong si Congressman Abante. Unlike dun sa iba, parang medyo nakukulangan ako. But yun naman ay tama lang din yung kanilang ginawa. But then again, dito talaga ako, lumaki talaga yung ulo ko kay Abante. Eto mga ka-GP. Alam na po ng taong bayan ang mga nangyayari sapagkat karamihan po ng ating mga colleagues ay nagtanong na tungkol sa confidential funds. Ray Baradas. Pero gusto ko lang pong tanungin si Madam Vice President. Okay. If the representatives of the people like this House has all the right to scrutinize the budget of any agency. Madam Chair. Simple lang yung tanong. Ang tanong niya, is it the, ang tawag dito, ako tuloy na dito is the House of Representatives has the power to scrutinize any agency when it comes to the budget? Yun ang tanong niya, mga kababayan. Bahala na kayo doon, nilito-lito ka lang kayo. Hindi naman, kasi iba naman yung pagkakasabi niya. Hindi ko naman nilista yun. Wala akong kodiko. Okay? So medyo may pagkakaiba ng konti, pero yun din ang ibig sabihin niya. Mahina po. Sorry, ganyan talaga yung pagkakakuha ko kanina Jocelyn, ikaw naman Vice President. Madam Chair, is it a question? I think it's directed to the House. No, I'm asking you the question, Madam Chair. I'm asking the question to the resource speaker. Okay. If she believes that this House, being the representative of the people, has the right to scrutinize the budget of any agency. Right, precisely. That's why I say I will leave it to the Only House yes of or no, Madam Representatives to decide Madam on Chair. the proposal Madam Chair, as presented. excuse me, Madam Chair, that can only be answerable by yes or no. Yeah, answerable ba yes or no? Yeah, like what I say, I leave it to the House, blah 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 blah. Grabe yung verbatim ni Sara. Para makaligtas lang mga kababayan at sabihin siya ay matigas. Pero isa lang ang kanyang sinasabi. From the beginning, 5 oras kami nagantay, Sara. Tapos yun lang ang maririnig namin sa'yo. 2 verbatim lang. We, again, Chair would like to remind our guests to please be responsive to the queries of the members in the most direct manner. So please proceed, Madam Vice President. I already answered. Answer po ba yes or no? Sumagot na daw siya. Yung sagot niya, mga kababayan, that's what, like what I've said, I leave it to the House of Representatives, blah, 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 blah. Answerable ba yes or no lang yun? Hindi ko alam kung ano nangyayari sa mga Duterte, mga kababayan. Parang lahat ng mga pogo, hindi ko alam. Nakalimutan ko, Mr. Chair. Hindi ko kilala. Tapos ngayon, eto naman. That's why I said, I leave it to the House. Blah, 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 blah.
Tanginang yan. Sayang ang oras. Mga kababayan, hindi, okay lang din. Nasayang ang oras natin, pero at least we already know what kind of people this BPR. Right? Chair, perhaps my ears are not very clear, so I would like to find out if she answered yes, Madam Chair. And I will leave it to the House of Representatives I to do not decide on want the her to explain. Madam proposal Chair, as Madam presented. Chair, she has been answering the same answers since we started this query. Sabi siguro ni Congressman Abante, nakukulingling na yung tenga ko. Bingi na nga ako tapos paulit-ulit ka pa. Diba? In this hearing. What I just want to ask, Madam Chair, is very simple. A simple answer of yes or no. Does the Vice President believes that this House has all the right to scrutinize the budget of any agency? I'm not just referring to the agency of the Vice President. I am referring to every agency of government, Madam Chair. Basag siya, alatang hindi nakikinig kasi. Basta, parang nga ang nakalagay sa utak ni Sarah, pag nagtanong ang congressman, eto kaagad ang verbatim mo. Parang sirampla ka. Pag nagtanong ang congressman tungkol sa budget, ito ang sasabihin mo. Pag nagtanong ang congressman tungkol sa confidential funds, ito ang sasabihin mo. Animal na yan. That can only be simply answered by yes or no. I do not need to hear paulit-ulit na kasagutan niya. Kanina pa, gusto ko lang pumarinig. Hindi po ako nagagalit. Oo, hindi po katulad niya. Parang inis na siya. Halatang halata nga. Parang gusto na umuwi kanina pa. Yung totoo sir, parang ayaw niya magpunta dyan eh. Sabi niya, I will leave it to the House of Representative, di ba? Tungkol sa budget. Kung siya ay pagbibigyan. O, since sinabi niya yon, di ba? Sabi natin lagi, antabayanan mo yung wish mo. Di ba? Oh, yung wish niya, leave it to the House of Representatives. Bigyan kaya natin to ng piso. Gayahin natin yung tatay niya sa pagbibigay ng piso sa CHR. 'Di ba? Eh di asar talo to si Tambalustay Pusit, 'di ba? Walang po malaman. Oo. Humbly speaking, naniniwala ba siya, Madam Chair, na itong house na ito na binoto ng tao Tinagalog na. ay merong karapatan ayon sa konstitusyon na scrutinize natin ang budget ng any ahensya ng gobyerno, including Congress, Madam Chair. Madam Vice President. Madam Chair, may I request the Secretariat to put on record, cut and paste. I will forgo and I will leave my answer, my previous answer. Madam Chair, Copy paste. Bopols. I would like to ask, why is it very hard for her to answer yes? I'd like to ask, why is it, Madam Vice President, why is it so hard for you to answer yes when you know that the answer should be yes? Why do you Eh nagtatanga-tangahan eh. Alam niya talaga na yes kasi maliwanag naman yung tanong ni Abante. Do you think that this House of Representative has the authority to scrutinize the budget of any agency? 'Di ba? Maliwanag 'yon. O tinagalog pa. Sa palagay mo ba, Madam Vice President, na ang mga congressman, ang Congress ay may karapatan na tanungin kung saan mo gagamitin o magkano ang hinihingi mo? Ganun lang eh, mga kababayan eh. 'Di ba? Simpleng yes or no. Oo, hindi. Oh, hindi maunawaan. Diyos ko po, paano kaya to pag nakipag-usap sa international community? Pardon me? Sabihin niya, ano po yon? Pardon me? Please repeat the question. Hamag na yan. to explain? What do you have to explain? We're simple people here. I'm not even a lawyer. Oh. You are a lawyer. Yeah. I'm not even a lawyer. You are a lawyer. Dapat may mali ka naman doon na ba si Congressman Abante. Dapat ang tanong,
Ang sinabi mo dapat, I am not even a lawyer. You are a lawyer. Do you? Dapat ganon. Di ba? Dapat may hatak. I'm not even a lawyer. You are a lawyer. Do you? pag ginawa kaya ni Congressman Abante yon, ano kaya sasabihin ni Sara? Sasabihin niya, "Oh naman, nag-graduate ako, nakapasa ako sa bar." Tapos tanungin niya ni Abante, ilan ba nahawakan mong kaso? Sabi niya, like what I've said, I leave it to the House of Representatives regarding my budget. What the fuck? My God. I hate drugs. My God. Ayop! Hate drugs. Yun. It's a simple question of a simple Filipino. Meron po bang karapatan Okay. ang House na ito na scrutinize ang budget ng bawat ahensya ng gobyerno? Yun lang po ang tanong ko. Pwede pong sagutin ito ng yes or no. Kung yes, salamat. Kung no, edi salamat din. At salamat ng taong bayan. Madam, Hindi mo nakakalata si Sara Bobo talaga. Ay, nagsisi talaga ako mga ka-GP kung bakit ko to binoto. Diyos ko, Uniteam pa more. Uniteam, naging itim. President. Madam Chair, I will forgo the opportunity to defend the OBP 2255 by the by question and answer. I will leave it to the House of Representatives to decide if Point of order, Madam Honorable Chair. Abante, you may proceed. I do not need her to explain. Tama. Yes or no lang yun. Hindi naman sinasabi, expound your answer. Is you have been giving the same answer for hours. The same answer for hours. Alam ko naman po ang pagnanais nyo. Why you answer the same for hours? Ngayon po, iba naman ang tanong ko. Ang tanong ko ito, kaso ko tatanong, Alex Villarmino, dapat impeach na yan ng mga kongresista of being mentally incapacitated. Mga kababayan, mahirap patunayang ang mentally incapacitated. The grounds for the impeachment should be this. Itong sinisimulan na nila na to tungkol sa confidential funds. Ito yung sinasabi ng disallowance, 'di ba? Ito talaga 'yon mga kababayan. Tingnan nyo, kung dito hindi makasagot si Sara, what more kung lahat ng mga kongresista, remember, 1/3 ng mga kongresista ang kailangan bumoto. So, palagay ko, 230 to 260 ang pumapabor pumapabor na impeach siya. Ang mga kakampi nila, mga nasa 20 o 30. Okay? The rest, yun na yung mga hindi naboboto. So ngayon, mga kababayan, mahihirapan to, i-depend yung kanyang sarili. Pwede niya pa bang sagutin niya ng verbatim? Lahat ng mga itatanong sa kanya, nako, hindi niya kakayanin. Etong si Abante lang, mga kababayan di ba? tingin ko uli, Madam Chair, meron po bang karapatan bilang mga representante ng tao? Hindi, sa ibang araw na natin yung kay Kong Jerbel. Sa ibang araw natin yan. Marami pa naman, pagod na rin ako mga kababayan. Hindi, sa ibang araw natin yan. Bukas or sa gabi ng bukas. Hindi kasi quadcom bukas. So kailangan natin yan hati-hatiin ulit. Kung bayan sa bawat distrito at party list na mag-scrutinize ng budget ng bawat Okay, ahensya shout ng out. gobyerno. Hindi po natin pinag-uusapan ditong confidential fund. Ang pinag-uusapan po natin budget. Madam Chair, before you... Maliwanag budget na. My God. I hate drugs. Hindi na natin pinag-uusapan ang confidential fund. My God. Lady Farmer Andrea, shout out. Philip Villazancio. Sir, the gentleman wishes to have a direct answer, either yes or no. Are you going to provide a direct answer? Honorable Abante? So, what is the answer?
I asked whether our Madam Vice President will provide a direct answer to your query, and the answer is no. Wow. So mga kababayan, tama, tingnan nyo ha. Ang tanong, Tagalog. Ang tanong, tinagalog na. Hindi maintindihan natin yung English eh. Sabi niya, Your Honor, Madam Chair, Vice President, palagay mo ba may karapatan ang House of Representatives to scrutinize the budget of any agency, including the OBP? Ang sagot niya, no. Mga kababayan, ang mga kongresista, sila po ang nagbibigay ng budget. Sila ang nagpapasa. So sila ang nagre-rekomenda. Natural. It is their duty and their responsibility to scrutinize and to ask probing question in order for them to know. Mga kababayan, kung karapat dapat ka bang bigyan ng sapat o ng ganyang pera para sa iyong agency. English yun ha. Sarah, kaya mo ba yun? Kaya mo ba yun, Sarah? Ma'am Violeta Kobayashi, shoutout po. May I know why? Madam Vice President? And her answer is no as well. I don't think that would be the right answer, Ms. The question is, may I know why? And her answer is no. Bobo nga. Is the right answer to the question why? Mamaya na, Madam President, you wish to comment? pasayaw kayo ng pasayaw eh. Hindi naman kayo nagla-like. Joke lang. Madam Chair, hindi dahil hindi niyo gusto yung mga sagot ko, Uy! hindi niyo gusto yung manner ng pagsagot ko, at hindi niyo gusto ang mga sinasabi ko, hindi ibig sabihin. Alam mo, minsan naniniwala rin ako kay Digong na ito talagang si Sara Impacta. Diba, there was an interview of former President Duterte. Sinabi niya kay maldita yan, Impacta. Ayan, pinakita niya dito yung pagiging Impacta niya. Madam Chair, Hindi ka sinasagot Madam Chair, ang mga point of tanong. order. Yes, Honorable Mali po Abante. yata ang sinasabi niya, hindi nyo gusto. Hindi yung nyo. Madam Chair, wag niyong isali dito ang aking mga kasamahan. Ayan na. Ako ang nagtatanong. Sabihin mo sa akin, hindi ko gusto ang tanong mo. Doon lamang ang dapat niyang sabihin sa akin. Sapagkat hindi ko rin gusto ang sagot niya. Boom. Ganun lang. My God, I hate Hindi ko rin gusto ang tanong mo. Ay, sorry. Hindi ko rin gusto ang sagot mo. My God, I hate Ayop. Ang lupit mo, Congressman. Oy, Bato, eto harapin mo. Kaya mo ba to si Abante? Ha? Diretsahan yan. Ano po ang sagot niya? Madam Vice President, you wish to Madam Chair, Answer. there's no question. the Honorable Natutulog pala sa pansitan. Hindi niya pala alam yung tanong. Tinagalog na, in English na, hindi pa rin naintindihan. Ano gusto, Bisaya? is asking for a question, for a response. Ano po ang sagot niya? Yan ang huli po niyang sinabi. Wala na si Tambalustay. That the question be repeated. Honorable Abante, Kita nyo, hindi kindly nakikinig. repeat your question, not only The answer is what? included in your time. To please repeat your last question. Ito po, ang tanong ko kanina, meron po bang naniniwala po ba ang ating Vice President Tagalog ulit. na meron po Tinagalog na. ang mga representante ng taong bayan, ng mga distrito at mga party list na scrutinize po namin ang budget ng bawat ahensya. Hindi po lang ahensya niya, ng bawat ahensya ng gobyerno. Yes o no lang po ang sagot yan. Ang tanong ko po, Madam Chair, kanina ayaw niya sumagot. Ang sagot niya, ayaw niya sagutin. So ang tanong ko ito, may I know why? Ayan na. So dapat sabi ni Tokis, because dapat. Hindi, baka mamaya, why ang sagot mo, yes or no. Ayop. No. Aha. Diba?
Madam Chair, hindi po ako masyadong expert mag-English, pero palagay ko po naman, yung pong tanong na may I know why, palagay ko hindi po tama yung sagot na no. Tama. Pag why, dapat because. Dapat expound. Mga kababayan. Oy, Joshua Kawili, ngayon ka lang nag-subscribe ha? Joshua, loko ka ha? Tagal na nating tropa, ngayon ka lang nag-subscribe. Magalit ka ba sa akin? Madam Vice President. Aha. Madam Chair, palagay ko. So that explains it. It is his opinion. Nagtatanong siya. Kawawa naman It's up to. to you. You are the presiding officer. It's up to you. You are the presiding officer. Ayop! Tayo na to. Nabubo. Pag ito pinapanood mo, talagang sigurado, bobo ka eh. Di ba? Mabubobo ka talaga dito. Wala kang malalaman. Madam Chair, hindi ko po opinion yun. Nakalagay po sa... Sabi ni Jam, pag why ang tanong, Z ang sagot. Loko! Hindi. Ganito na lang, pag why, mali ka naman eh. Ay tama, Z pala ang kasunod. Sabihin ko sana XYZ. Constitution yun, tulong po ng Vice President natin. Naniniwala po siya sa mandato niya bilang Vice President. Naaayon sa Konstitusyon. O dapat mag-Chinese ka daw, Congressman Abante. Chinese kasi ang gusto nito ni Sara. Diba? Oo. Gayon din po ang mandato natin dito na meron tayong karapatan mag-scrutinize ng budget ng anumang ahensya ng gobyerno ayon sa konstitusyon. Ang tanong ko sa kanya, naniniwala ka ba doon? Madam Vice President. Madam Chair, umikot na po tayo. Bumalik na tayo sa simula. Natapos na yon, nasagot na. Ha? Ang sinabi, palagay ko, hindi iyan ang tamang sagot. Benta mo to. Kung hindi niya gusto yung sagot ko, hindi ibig sabihin na hindi ako sumagot. Alam nyo ba mga kababayan, kwento ko na lang sa inyo ha, para masaya. Alam nyo, maghapon, alas 5 tayo nandito kanina. Pucha, namaho yung kilikili ko. baka yung hinahanap nilang power nandito sa kilikili ko eh. Diba? Yung mga nagrarally dyan, baka nandito kabilaan. No? Masama na kanina eh. Oh. Mamaya, magpapahinga lang ako, saka ako maliligo. Diyos mio. Pero ngayon wala naman na. Nag-deodorant na ako. Dahil kay Sara, nahirapan ako ng husto. Parang pinagpawisan yung kilikili ko. Sabi ko, ano ba naman yan? Kahit kailan di naman pinagpapawisan kilikili ko. Kahit 3 araw akong di maligo, walang walang baho. Kanina namaho eh. Literal. Sabi ni Ma'am Geraldine, mahina daw audio. Sorry ka, mama. Di, mahina talaga yung audio ng pagkakakuha ko kanina. Kaya wala tayong magagawa dyan eh. Sorry, hindi ko nadagdagan yung audio niya. Kasi naman itong si Sara, Diyos mio Marimar, ganito ba yung gusto nila maging presidente? Ngayon pa lang nakita na natin, walang kapag-apag-asa to. Patulugin nyo na to mga kababayan, baka wala pang tulog to. Palagay ko dito, bago pumunta dito, nag-isip muna, pupunta ba ako? Pupunta ba ako? Paano ko sasagutin yun? Diba? Wala eh. Sabi ni Jocelyn, buisit ka, di ba? Totoo yun! Pinagpawisan nga ako. Nakita nyo kanina, nung nagla-live tayo, lumayas ako. Diba, baho na ng kilikili ko kanina eh. Sabi ko nga, ito na yata yung power na hinahanap nila, oh. Namaho na ako kay Sara. Pero ngayon wala, nag-deodorant naman na ako. Diba? Ah. Lumutang yung pawis ko, mga kababayan, eh, parang nagalit eh. Narinig tong si Sara, parang I hate drugs. My God, I hate drugs. may brain damage. Sa mga naghahanap po dyan ng kilikili power, nandito ha, yung power na hinahanap nyo. Oh. Alright. So thank you so much sa inyong lahat mga ka-GP ha. Nakaisang oras din tayo sa
So, ayan, kita-kita tayo bukas. Pasensya na kayo. At ayan lang yung kaya natin. Alam nyo naman, tao rin tayo. Di ba? Nahihirapan, gusto magpahinga. Bukas, laban na naman. Ricky Hintay, paano ba i-share itong video na to? Gusto kong i-share. Kung nanonood po kayo sa cellphone, meron dyan nakalagay na share. 'Di ba? O kaya meron naman kayong computer, may nakalagay din diyan na share. Diyan sa inyong screen. Copy nyo lang po 'yon. May nakalagay, pindutin nyo yung share, tapos copy link. Tapos pwede nyo na pong i-share sa iba. Okay? Sabi ni Geraldine, go melon amoy na ba sa sa kapapakinig mo kay Sar? Buti na lang mga kababayan, hindi nyo ako naamoy kanina. Baka mamaya sabihin nyo sa akin, ang baho naman ni GP. Sumabay pa yung alam nyo yung amoy ng baho ng ihi ng pusa? Ganun pa eh. Kaya akala ko sarili ko na yung kanina eh. Pero promise na maho talaga. Sabi ni Eds, nasalo mo pala ang power niya. Buwela, para bukas sigurado mapapalaban tayo kay Hariro. Kaya nga, Ma'am Violeta, pagsisisihan pa ni Sara si PBBM naging president, sana daw si Manny Pacquiao. Diyos ko po mga kababayan. Wala nga ang advisor ni Sara ang Chinese. Si Michael Powa sa likod, parang natataranta na. Diyos ko, sabi niya nga, paano ko kaya tutulungan tong si Sara? Paano ko kaya itong tutulungan si BP? Hindi na mapakali si Michael Powa sa likod eh. Sabi niya ganun. Diba? Yan ang tama. Yan ang resulta ng kapapanood ng Netflix. Okay, so thank you so much once again sa inyong lahat mga kababayan. Magandang gabi po at mapagpalang gabi na ito. Very productive at very fruitful. Although hindi tayo naging fruitful kay Sara, naging fruitful naman po ang ginawa nating pagsasama. Thank you so much once again. I love you all mga kababayan. Ma'am Connie Ratleg, thank you so much for coming. Bye for now.